kahapon nag-chikahan na din tayo eh. Hello! Hello everyone! Kumusta kayo? I hope you're having fun so far. Hindi na ako sisigawan, nakailang sigaw na ako. Isa pa daw. Isa pa daw? Isa pa daw? Hello! Harbor Fight! Singko-singko. Ay, ang dami nun. Oh, hello everyone! So, kamusta naman po ang iyong tour? Dahil kahapon ay nag-tour ka. Nag-tour? Nandun lang kami sa Lagut ba yun? Ah, nakilala ko yung goose. Ah, Yung goose, yung duck? Ay, duck pa yun. Goose, goose, oo. So, kahapon kasi, ay hindi, nung Friday, birthday kasi ni Sir Kim. Ay, happy birthday to you! So, na-party sila. Tapos, they only have one photo all throughout the night kasi nalasing silang lahat. Tapos yung photo is parang nag-selfie yung goose sa photo. Tapos yung nakita sa kanila, puros paa. O, diba? Sabi ko, lasing na talaga. Ang cute ng photo. Ayun. But kahapon, pumunta din kami ulit sa Lagoon. And then, sobrang very nice yung scenery. Buti na lang di kami sumama nung Friday. Kasi, wala pa rin kami picture. At least naka-picture kami kahapon. Nag-enjoy naman. Nag-Friday ka nung goose. Pero ate, kanina, di ba nagkaroon tayo ng cosplay competition? So ano naman yung masasabi mo sa ating mga contestant kanina? Kasi di ba first time mo dito sa Harbor Boy? Super promising yung mga performance nila. May mga nakita ko, lalaki ng potential. Kinausap ko nga sila kanina na nagpa-picture sila sa akin. I give them points on how to improve their performance. At the same time, ano yung mga selling points nila? Yung pinaka-best points nila on stage. Ayun. Kapag nagko-compete kasi kayo, dapat kainin niyo yung stage. Kung pwede lang. Huwag kayong tumalon. Kainin niyo yung stage. Guys, Kainin yung stage. Kainin. That means you need to express your presence. Hindi lang sa judges, kundi sa audience. Kasi part yun ng criteria. So, that's 10% audience impact. So far naman, madaming nakakuha ng audience impact. Nasaan niya si Shinji? Puros Shinji na! Si Raizo! Puros audience impact eh. Diba? Yun lang yung ginawa niya. Ang galing niya doon. Well, congrats pa rin. Sa lahat ng mga contestants, nakita ko naman yung passion and love nila for cosplay. Especially on how they express yung character nila. Kasi when it comes to cosplaying, it's more than just wearing your costume, impersonating your character. Ayun. It's how you express the character to the people. So parang di ba we're here to parang characterize yung mga favorite characters natin. So nakita ko kanina kung gaano nila kalab yung character kasi kilala nila. Kasi shock din ako, may babaang head divers kanina kasi parang hindi, rare lang yung nagka-cosplay na naka-armor eh. Kasi yung iba, naka-head divers. talaga Naglalaro din kasi ako doon. Underrated. Oo. Cosplay. Meron din mga old games, nakita ko kanina yung nag-run online. Parang childhood ko din kasi yun. So, diba? So parang, sa cosplaying kasi, it's very nostalgic din for me because I've been cosplaying since 2006 or 2007. Huwag yun ang tanongin yung age ko. So, ayun. Yun na yung next question ko. So, I started from the time na parang super rare makakuha ng mga parts pang cosplay or yung mga materials pang cosplay. Oo, diba? Oo. So, ginagamit namin noon, spray sa hair. Yung wig, super mahal pa. Tapos unang gupit mo, nandito yung bangs. Diba? Tapos kapag naka-costume, gumagawa kami ng costume noon. Katrina pa lang, kasi wala kaming budget eh. Student pa tayo. Kanina ng kamay. So, advice ko din sa mga kaka-start pang mag-cosplay, always cosplay at your own pace. Always cosplay at your own budget. Ayan. And cosplay at your own time. Ayun. So, kung free kayo, kung available sa budget nyo, kung kaya naman, go for it. Ayan. And then, dapat din resourceful kasi. Ayun. So, para mas lesser yung expenses nyo when it comes to cosplay. Kasi isa na to sa, since cosplay is, yung community natin is getting bigger. So, at the same time, very accessible na din yung mga costumes. Pero, super expensive.
So karamihan ng mga maraming estudyante kasi, di ba, gusto mag-cosplay or they want to get into the community. Ayan. So, just ipon muna, cosplay at your own pace. At there's parang lots of ways on how to earn in cosplaying then. You need to attach it to your talents. For example, say, sample na to, hosting. Tapos nagpe-perform din si Say. You can do that. Bakit ito? Interview mo to. For example. Baliktad pala. Pwede din, if may mga magaling mag-craft, tumatanggap din sila ng commission, so nakakapera din sila. So, they can fund their own cosplay. Yung mga nagsastyle ng wig, gumagawa ng costume, ayan. There are lots of ways, ayan. So, good luck sa mga lahat ng papasok sa cosplay community and we are welcoming you with open arms. So, dito lang kami parate. Like I said, cosplay at your own pace para hindi kayo ma-pressure. Ayun. Wala na ako tatanong, nagsagot mo na lahat. I love you too. When did you start cosplaying? Bakit ako? Baliktad. Pero ayun nga, so excited ka na ba ate malaman yung winners natin for today? Yes! Super excited ako. Kayo, ready na ba kayo? Di nila alam mo. Ang saya nila. Actually, ang dami kong mga bet na performances kanina. Hindi pa talaga ako tapos, no? Ang dami kong mga bet na performances. Pero may mga tumatak talaga sa akin. Sabi ko, top 3 na to agad. Ayun. Ano na agad? Pero super ganda. Nag-enjoy talaga ako. So, if ever hindi man manalo, continue lang yan. Improve your craft. So, then always be kind to others talaga. When it comes to always practice sportsmanship. Ayun. Ayan, so thank you so much, Ate Dayan. Palakpakan naman natin si... Ay, wait lang, may coast card ka pa daw. Sino nang tatanong? Konti na lang. Ayun, meron pa daw. So pwede paunahin na lang. Lumapit na lang kayo, tapos Paunahin na asa lang kayo ng kayo. coast card if ever gusto nyo. Ayan, so thank you so much, Ate Dayan. Later on, magkakaroon tayo ng awardings with our special guest cosplay judges and with Sir Daddy Panda Rob. So mamaya lamang yan, malalaman na natin ang winners for the cosplay competition. Thank you so much, Ate. Thank you, everyone!